Morning po sa inyo lahat. Blessed Sunday po, mga kapatid. Patuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang topic natin ngayon is the dilim na of worldliness o yung materialism ng sanlibutan. So, ang ating verse po ngayon is sa Matthew 16 verse 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? But what shall a man give in exchange for his soul? Yan ang natin po, ang topic natin ngayon. Bago tayo magsimula, dalangin muna tayo sa Panginoon, mga kapatid. At gandang umaga po sa inyo lahat. Sana nandiyan kayo para makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Father God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito. Gabayan niyo po kami, Lord, ang Banal na Espiritu Santo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan, wisdom, upang makapaglingkod kami sa iyo, Lord. Upang ibigay namin, Panginoon, Lord, ang panahon para sa iyo. Kapaglingkod kami sa iyo, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Okay. So, the dilemma of worldliness, no? Ang pagiging makasanlibutan. Yan ang sakit ng tao ngayon, sanlibutan. So, let me talk about all of these things. Ano sa inyo ang sanlibutan? Why is it simple to be worldly? The term worldly here is the spirit of these ages or the present worldly system. Sabi nga ni Harold Lindsell sa kanyang book, The New Paganism, sabi niya, sinasabi niya na ang dominant philosophy na ngayon ay yung self-sensual gratification. Kumbaga, yung bang dapat kasi ang tao should be Christ-centered o God-centered, hindi worldly-centered. Kasi nangyari ngayon, ang tao ngayon ay worldly-centered, no? Material-centered, materially-centered, no? Ito yung salungat na tinuturo sa atin ng Panginoon na hindi tayo dapat umayon sa pakiramdam natin, kundi umayon tayo sa pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. Kasi paiksi lang po ating mensahe ngayon para po pumasok po itong ating Bible study ngayong umaga ito. So sabi nga dito, trust in the Lord with all your hearts and lean not with your own understanding. Sabi nga, all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths in Proverbs 3:5-6. Bago natin gawin isang bagay, manalangin muna tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon kung ano ang tinuturo niya para sa atin. No? So sa tekstong to, marami ang bumabagsak. Kasi itong ating bansa ay napaka-worldly nito eh. Kung ano yung nauuso sa ibang bansa, gaya-gaya tayo. Pag nauso sa ibang bansa na maraming ang bubili ka ng mga bago sasakyan, bilihan tayo ng sasakyan kahit hindi mo naman masyadong kailangan at wala ka naman negosyo. Kumbaga naging empleyado ka lang. So, punong-puno ang ating kalye ng sasakyan, which is hindi naman dapat. Pumunta ka ng Hong Kong, punta ka ng Singapore, punta ka ng Taiwan, Japan, lahat naka-MRT, lahat nagbabas lamang. Pero dito, lahat di kotse. So, ginagaya natin ng Amerika, which is hindi naman tayo mga Amerikano. Di ba? Nauso na naman ngayon, aso. Dadalhin doon sa park yung aso, kakain sa restaurant, may aso, taulong-taul yung aso. Pati hindi mo iwanan yan sa bahay at lagyan mo ng pagkain niya, may iiwan naman yan dyan. Nag-aso rin naman ako nung araw, naiiwan ko sa bahay. So, just a form of para bang you're just trying to say na affluent ka, meron kang asang mamahalin, just trying to show off to others na I have this, if you have that, I have also that one more than that. Ganun tayo, no? So dito tayo sira, no? Imbis na tayo ay nagiging godly centered o spiritually centered o spiritually centered in our life, devoting more time on spirituality, materially tayo ay physically, materially, dun tayo naka-centered, no? So worldly tayo, no? Yung ano yung hilig ng ating katawan, no? Sabi nga ng Panginoon, lean not with your own understanding. Salungat ito sa mga sinasabi ng ating Panginoon, no? Kaya nga ang Kristyanismo ngayon ay nagiging user-friendly. Ibig sabihin, kung ano ang ibig mong gawin, gawin mo. Yan, kung ano yung makakapagbigay ng pleasure sa iyo, gawin mo. Mali po to, this is worldliness and this is hate by God. No? Sabi nga, what shall a man profited if he shall gain the whole world but lose his own soul? Yan. Kapag nakalimutan mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka naging Christ-centered sa buhay mo, hindi ka makakapasok sa kingdom of heaven, tandaan natin yan. No? Sabi nga, iba ang distinction ng sons of God sa sanlibutan, mga kapatid. We must be separated from this world. Hindi tayo dapat umayon sa agos ng sanlibutan. No? Kaya nga sabi ng John chapter 2 verse 15,
Love not the world, neither the things that are in this world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ito mo, malino na malino po yan mga kapatid. Huwag mong pagnasain ng sanlibutang ito. Sabi ganon, ang sino man nagnanasa ng sanlibutang ito o makasanlibutan, sabi ganon, wala sa kanya ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang ating Panginoon Diyos. So ito yung tinatawag na the spirit of the ages. Includes the social, economic, ethical, and moral standards and principles of the unsaved society is not of the Father. Kita nyo dito kung sino yung mga powerful. I would not mention all of those things. Powerful, mga oligarchs, kung sino man yan, nakaposisyon, whatever, sobrang lalaki at gaganda ng mga bahay. Sobrang napakadaming mga material things sa kanilang buhay, but they are not Christ-centered. We are a Christian country in this Asia, pero we are not centered to God. Diig pa tayo ng mga Buddhism, mga Muslim, diig pa tayo ng mga yan. Pero tayo, we don't have any time for God. Nakakalungkot ang bansa, kaya kumisan tayo, ganito lang suffer tayo. Amen? Sana wag po tayo ma-offend, no? So, the Bible always teaches us against the rules of the world. Imbis of following the rules of God, we're always against the rules of God. Yan. So, yan. So, ito yung the spirit of the ages. It includes all of these things, no, mga kapatid. No, kaya nga, ang society natin, tinasabi nga dito, ay gaya-gaya. Yan. Imitator tayo ng lahat ng pangit na sistema ng sanlibutan. Our society lacks spiritual awareness that God wants us to unite with Him. Take note, unite with Him, rest in Him, mamahinga tayo sa Panginoon, experience joy in His relationship by His grace given to us. Kumbaga, kumakontento tayo kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, and then, ibigay natin ang buong time natin at buhay natin sa Panginoon imbes na mag-enjoy ka sa sanlibutang ito. What we reap does not come from grace but by this world. Kaya nga, sabi nga dito, ang ini-enjoy natin yung mga material things na binibigay ng sanlibutan. Kaya nga, itong Pilipinas daw ang pinaka-testing ground ng lahat ng mga bagong produkto sa buong mundo. Pag pumunta ka ng Japan, wala kang makikita mga magagandang sasakyan doon na nakahalambalang sa kalye, pero sila ang gumagawa ng sasakyan, kotse, Toyota, Suzuki, and everything. Wala ka, kundi puro lumang sasakyan ang nakikita ko doon. Puro yung mga Suzuki na maliliit lamang na van, minivan. Pero walang mga luxury cars na katulad dito. Yan. So kasi ito yung testing ground ng mga bentahin ng mga material na bagay sa ibang bansa. Dito binabato, dito tinatapon kasi mahilig tayo sa mga bagong sasakyan. Mga bagong damit, bagong sapatos, and everything, mga kapatid. No? Pati mukha natin, gusto natin bago ng bago parate. Yan. Kaya nagpapa-augment tayo. See? So we are a materialistic society. Nakakalungkot, mga kapatid. At hindi po ito maganda sa Panginoon Diyos. At hindi po natutuwa ang Panginoon dyan. Meron time na baka mamay masusot sa atin ng Diyos. Amen? So, ito po isang warning para sa atin. Kaya ako pinobroadcast po ito, mga kapatid. No? So, we lack spiritual awareness that God wants us to unite with Him and rest in Him and experience His relationship. Ayan, no? So, kailangan natin ng spontaneous relationship and rest with the Lord, no? To live a spiritual life, to have quietness and rest in the Lord, no? Kasi pag ang buhay natin na materialistic, it cause restlessness to the human life. Kaya kung ano yung bagong relo, kung ano yung bagong damit, kung ano mang bagay na bago, doon tayo kumakayo, doon tayo gusto natin makamit ang mga bagay na yan. Kaya naging greedy tayo. Kaya tinan mo, ang nakawan sa lahat ng sa dako sa mundong ito, sa Pilipinas, sa bansa natin, sobrang rampant, sa mataas hanggang sa pinakabababa. Yung pagnanakaw, greed, thou shalt not steal. Ayan, because of greed yan. Because of penchant, no, over materialistic lifestyle that we have, that we want to become rich and famous. Yan. No? Ito yung ang sistema ng sanlibutan na nakakakos ng anxiety and restlessness. Hindi kanya patutulugin, pagkatrabahuin kanya ng walang katapusan, at the end, na-forfeit yung salvation mo sa Panginoon. Kasi tandaan natin, we are all living on borrowed time. Bawat gising natin sa umaga, hinrap lang natin sa Panginoon yan. No? Imbis ng tao mag-spend ng time for meditation,
and a Christ-centered life, or a spiritual consciousness that we should have. We become so material conscious. We use our material gain or material money or like money to satisfy ourselves. Ayan. Napurpit yung God-centered life natin, mga kapatid. Yan, kaya, kasi, hindi na natin nabibigyan ng glory ang Panginoon. Ang nangyari, naging Diyos-Diyusan ng ating sanlibutan ay pera na, no? It does not bring glory to God, no? Money God na nangyari. Wala tayong panahon for burnt offerings or tinatawag na self-offerings to God o yung time ng natin para sa Panginoon. Instead of giving glory to God out of our daily works, ang nangyayari na uubos ang ating panahon sa pagkatrabaho, paghahanap ng pera para makabili ng mga gusto natin sa buhay natin. Instead of giving thanks to God for when we wake up in the morning, Lord, maraming salamat at nakakain ako yesterday, ngayon kakain na naman ako, bibigyan mo na naman ako ng panibagong buhay, tatayo na naman ako, and I have this self-awareness that I can still work and live in this world. Lord, thank you God. Wala tayong panahon dyan. No? Kaya nga, sabi nga dito, wala na yung we forget God in our lives. We manipulate our relationship with God by using Him to supply our needs. Ano mo yan? To supply our needs. Ginamanipulate na natin ng Diyos, ginagawa natin, yung spoiled tayo masyado na gusto natin hingin sa Panginoon yung mga gusto natin mangyari. To supply our material needs, but we do not have time for God to serve Him and worship Him. This is a wake-up call for all of us. Sana mabigyan nyo na may share nyo itong ating Bible study ngayong umagang ito. Sana itong ating sharing na to, no? This is worldliness. At kapag ganito tayo, we couldn't be part of God's kingdom. Hindi tayo maging part of God's kingdom. Your eternity is doomed to hell. Nakalimutan mo ang Diyos. Yan po nakakalungkot po dyan, mga kapatid. Kapag ang tao okupado parati ng sanlibutan at ito'y nagiging hadlang upang lumago tayo sa buhay spiritual, nasa ilalim na tayo ng sanlibutan at we are doomed to hell. Yeah. So these people are rejected by God. Kakalungkot po sabihin ko sa inyo. Kapag ang tao hindi niya ma-distinguish ang tama o mali, hindi po ito spiritually mature. Kapag tayo hindi natin dinisiplina ang mga anak natin, later on, accountable tayo, hindi dito sa Panginoon, sapagkat pinabayaan natin sila, hindi natin sila na-train sa righteous spiritual living, hindi nyo tinuro sa mga bata na mahalin ng Diyos at panglikuran siya, ibigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Only in Him that you will serve your life, and we are accountable to God all the time. Amen? So, yan sabi nga dito, magiging problema na ninyo yan pag sila ay malaki na, mga batang yan. Kapag hindi natin sila naturuan, because they were used to self-righteousness in their younger lives instead of God consciousness o tinatawag na godly righteous sa kanilang buhay. It is difficult for them to live for God and be holy. Maraming ganitong Kristiyano na pagano ang pamumuhay. Ngayon, tama po ba? Mga new pagans. Pero it's not to say, mga kapatid, sabi ni Lord, I will spew you out of my mouth. Sana po maging maalala tayo dyan sa mga bagay na yan. Actually, it is not a sin to be prosperous kasi blessed ni Lord yun eh. Blessing ni Lord yun eh. Lahat ng mga tao na prosperous, na godly-centered, binigay ng Diyos sa kanila yung para ma-enjoy nila yung the fruits of their labor. Kaya nga, hindi ako pinabayaan ng Panginoon because hindi ko tinitigilan to kahit na wala na tayo sa ating sa church natin sa Calamba. Ito pa rin ako, naglilingkod pa rin ako sa Diyos para sa inyo. And this is a way that God is providing for me my physical needs, mga kapatid, mga bagay na kailangan ko. Hindi napuputol ang provision ng Diyos sa akin. Kaya tuloy-tuloy po ako dito because I want my life to be God-centered. Sapagkat seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you, sabi ni Lord. Diba? So, hindi masama to enjoy life, to be prosperous, dahil ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Ang sin dito ay yung inaagaw nito ang time mo, ang puso mo away from God. Kahit nagpipreach ka tungkol sa Panginoon Diyos, pero pag ang puso mo nandun doon sa mga material na bagay, sa pagpapayaman mo, pang sarili mo, hindi pakikinggan ng Diyos yung mga sinasabi mo. Kailangan ko ano iniisip mo at ginagawa mo,
Nandoon ng Panginoon, hindi yung sarili mo, hindi yung pang sarili mo. O baka tinataas mo yung sarili mo, napipreach ka para ikaw ay magyabang at maniwala sa iyong tao, bumilib ang tao sa iyo, self-centeredness pa rin yun. Di ba? Amin po ba? Self-gratification pa rin yun. Hindi rin gusto ng Panginoon yun. Amen? Kung ginagamit mo ang ministry para magkapera ka, yun ako, yun lalo na yun. By their paint words, they make merchandise of me. Yung nakalagay sa Bible yan. Mali po yun. Hindi po magiging kalugod-lugod sa iyong Panginoon. Yun? Another one is to overuse your resources for material gain, over desire or for sense gratification. Lahat nito ay lust of the flesh. Number one dito, ang mga unplanned things na hindi mo dapat gawin, nagangayari. Unplanned expenses, doing without thinking, without spiritual awareness. Dapat bang gawin ito na walang isip ng tao sa tama, kundi napunta sa hilig ng kung anong iniisip mo, ng katawan mo. Ang resulta, kuminsan kahihiyang, kahirapan, kamalian, lahat ng ito ay worthiness. Dapat lahat ng gagawin nagbibigay ng glory to God and not for ourselves. Amen? Tama po ba? Anything that replaces our love for God and spiritual things, all are sin, and we are worldly, and it's not the will of God. Anything that do with the will of God will abide it forever. Sabi ng Panginoon, 1 John 2:17, tandaan natin yan, anumang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos ay mananatili yan hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan ay i-bless ni Lord yan, lahat ng gawain natin para sa Panginoon yan. No? Pag hindi galing sa kalooban ng Diyos, hindi be-bless ni Lord yan. Yan, amen po ba? Sana away po kayo dyan. No? So, inaano ko na to kasi dito, kuminsan pag mahaba message, ayaw na i-upload eh. In 1 Corinthians 6:19, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Lahat tayo templo ng Panginoon Diyos. Sabi nga, which you have God and you not your own. Hindi na tayo pag-aari natin sarili, kundi pag-aari na tayo ng Panginoon. 1 Corinthians 6:19-20, for you are bought with a price. See that? Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Ano man mga bagay na ginagawa natin should glorify God. Yan, malino po yan. So, yan ang pag-pray natin yan, struggle yan, alam ko, mahirap gawin dahil nasa libutan tayo, pero daily we have to submit ourselves to God. Lahat tayo. Walang exemptions, walang magaling. No? Lahat tayo, we have to surrender ourselves to God. Amen? So when we love anything more than God, yan ang worldliness eh. When the ways of this world is higher than our love for God, ayan na, worldliness na yan. Disobedient ka na sa Panginoon. No? Katulad ngayon, maraming ngayon lumalabas ngayon na pinopromote yung mga tinatawag na same-sex marriage, nakakalubot-buto. Pero ito hindi po ito sinuro ng Panginoon. No? Yung what you feel, you do it even is unnatural. Pinagdidiskur ko hanggang ngayon ang mga bagay na yan, whether you're a man or a woman. Hindi sagot yun, if you're a man, I feel like a woman, therefore I'm a woman. Mali po to. Ang tanong sagot dito, definition is a woman is a human with a womb. May matres. Ibig sabihin, meron siyang female reproductive system that can bear a child. Dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang bata para siya tinawag na babae o ina ng kanyang anak. Dadalhin niya sa kanyang sinapupunan to. Hindi pwede yung pupunta ka sa Thailand, papuputol mo ang iyong kasarian, i-change mo yung sarili mo, magpapareconstruct ka para maging babae. Kahit mangyari ito, wala ka pa rin ovary, lalagayan ng baby, therefore lalaki pa rin yan. You cannot alter what God had made for you. You have to glorify God in your body. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos, you have to glorify Him. Amen. Diba? There are only two creation of God, male and female. And these two had to bear child. Kaya hindi masama magkaanak. Responsibility natin yan. Pag nagkaanak tayo, we have to take care of our child. Kasi yun ang purpose ng male and female uniting with each other. Amen? So, hindi pwede yung effeminate, yung alanganin. Kasi ang tawag dito sa 1 Corinthians 6:9-10, sodomites, fornicators, idolaters, nor adulterers or revilers, extortioners, they're all unrighteous, they will not inherit the kingdom of God. Nakakalungkot. Pero we don't judge those people who have these kinds of experiences or yung kasarian. We have to help them
to become normal human beings. Na kung ano yung creation ni Lord sa'yo, yun ka, hindi ka pwedeng mag-alter. Hindi pwedeng kung ano yung feelings mo, susundin mo dahil para sa pansarili mo. No? So, these are all God given for us. No? Alam ko, there is suffering, there is trials, there is always this natural feelings, but we have to surrender this to God. Amen po ba? No? So sabi nga dito, because of this, God gave them up to vile, abnormal passions, for even the woman exchanged the natural use of what is against nature. Di ba, babae ito yung nag-usapan dito. Likewise, also men, leaving the natural use of the woman. Tinan mo ha, burn in their lust for one another, men with men. Tinan mo ha, committing what is shameful. Tinan mo ha, Tagalogan ha, nakakahiya daw, sabi dito sa Bible. Men with men, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. In Romans chapter 1, verse 26 to 27. Babasahin natin ng Bible. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos kung tama ba itong gagawin kong to. So, tayong mga Pilipino, gaya-gaya na naman tayo. Halimbawa sa unsaved society, ang majority, ginagamit ng media, telenovelas, to promote acceptance of these kinds of behavior. Maraming arguments dito, very defensive ang tao, pero ano ba ang gusto ng Diyos? That man was created in the image of God. He created him, male and female. No? So, mataas ang consciousness ng tao. Hindi po siya flesh lamang. He was created in His image to know what is right and wrong. To fight for God's holiness. We're created by God to be heir, to be sons of God. So, we are sons of God, no? So therefore, our consciousness should be so high that it is more than our physical consciousness. Amen? Hindi tayo animals o hayop na kung ano yung naiisip niya, kung gusto niya jumingle doon sa harapan mo, jingle lang hayop. Hindi po tayo ganon, no? Hindi po ang hayop, walang kahihiyan, walang isip yan. Tayo, meron tayong sapagkat anak tayo ng Diyos. No? We're created in the image of God, and we should be created or strive to be Christ-like. Gagawa ka, kikilos ng parang isang anak ng Diyos, hindi parang isang hayop, no? So, magagalit sa atin ng Panginoon tungkol dyan. God made male and female and He blessed them. Sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. So, paano mag-multiply ang male and male magkasama? O woman and woman, o girl and girl magkasama? Hindi pwede. Be fruitful and multiply, sabi ni Lord. Therefore, male is like the positive and the negative is the female. So, they will join together in order to have children. Ayan. Amen po ba? This produce the power of creation. Nagiging created beings ang mga babies natin. Because of this, hindi magpapagawa ka ng bata sa ibang tao para magkaanak tayo. Because parehas tayong lalaki o parehas tayong babae. Hindi po ganoon, mga kapatid. It is not right with God. Sana maintindihan po natin yan. Yung sabi nga dito sa Jude 1:7, even as Sodom and Gomorrah and the cities above them in like manners, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, yun na nga sinasabi niya, are set forth, for example, suffering the vengeance of eternal fire. Tinan mo yan? Suffering the vengeance of eternal fire. No? Even being bisexual is a sin. Tinan mo Leviticus 18:22. I'm sorry na medyo nasentro tayo sa bagay nito, pero binabasa ko lang kung ano sinasabi ng Bible, but I'm not judgmental. I love those people have these kinds of feelings because they're human beings, and I want them to be reformed, to progress themselves to become sons of God. Yun ang masasabi ko. Nasa kanilang decision na doon. Pero I will want them to be transformed to become sons of God. I want them to establish or to be progressive, to have a higher consciousness rather than the physical consciousness. Yun lang ang aking gusto ituro dito. In Leviticus 18:22, you shall not live with the male as with the woman. It is an abomination. Diba sabi dito? You shall not live with a male as with a woman. It is an abomination. How about cross-dressing? Sabi ng Deuteronomy 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertain unto man, neither a man put a woman's garment. So hindi pwede yung transdressing, for all that is abomination unto the Lord thy God. Tinan mo? Sabi ng Proverbs 3:7, be not wise in thy own eyes, fear the Lord and depart from evil. So
So, huwag mong bigyan ng katwiran na nasa mo, gusto mo ng mali sa paningin ng Diyos. Fear the Lord, matakot tayo sa Panginoon, layuan mo ang kasamaan. Avoid willful disobedience. Pinagpalit mo ang panandaliang ligaya sa buhay ng kaligtasan. Huwag tayong umiwas sa katotohanan, huwag tayong mamuhay sa panandaliang ligaya. Pagkatapos naman ay pagharap sa puot ng Diyos. Kaya malino po 'yan. No? So, I'm not judging you, mga kapatid. God does not want to judge us, neither of us, and either one of us. He wants us to open our minds and our hearts to do the truth. At para maiwasan natin, mga kapatid, ang kapahamakan. Yun ang purpose nun, para hindi tayo mapahamak. Di ba? Kaya this is a reminder for all of us. Repent and return to God. Kung ano man yung nararamdaman natin, mga bagay na yan, such as materialism, mga flesh gratification, anything that is we are feel that is not good with God, surrender ourselves to God. Even me, I surrender all my weaknesses to God. Wala tayong exemption doon, mga kapatid. We are all sinful persons saved by God. Sinave lang tayo ni Lord, pero meron tayong mga weak desires. We are sabi nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Kaya humingi tayo lang awa sa Diyos, sa patawarin tayo. At kaya pinipresent natin ang sarili natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 12:1, ito yung sinasabi ko, present your bodies as a living sacrifice to God. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, i-sacrifice natin, ibigay natin sa Panginoon. Sacrifice to accept truth and righteousness, and not accept what you want and feel. Sacrifice yourself to do the will of God. Amen? Yan po yan, Romans 12 verse 1. So, be not conformed to this world. Sabi ng verse 2, huwag kang umayon sa gawin ng sanlibutan, but be transformed by the renewing of your mind. So, therefore, your mind should be progressive, hindi regressive. Mag-progress siya to become higher beings or higher spiritual beings. Umayon ka sa pagbabago at pangunawa sa salita ng Diyos. Alamin natin ang mabuti, katanggap-tanggap at ganap sa kalooban ng Diyos. Amen? Number 3, give glory to God. Yeah. 1 Corinthians 10:31, whatever we drink or eat, sabihin ko naman ang ginagawa, whatever you do all for the glory of God. Amen? What you feel, working, see, working, saying, eating, do all for the glory of God. Amen? So, and then number 4, pratikong ginagawa to personally. I repent every day and surrender it to Jesus. We should repent and surrender to Jesus. Magpa-cover tayo sa precious blood ni Lord Jesus Christ. Gawin natin si Lord na siyempre runner sa lahat ng mga decision making natin. Lord, ito bang gagawin ko to? Kalooban mo ba, Panginoon, to para sa ito, Panginoon, Lord? Lord, lead me, Lord, to the right path. Lead me, Lord, to the right decision, Lord God. Sabihin, submit your body as a 100% to the Lord. Yan. Present your body as a living sacrifice to God and ask Him to keep you, to control your life and find rest for your souls in Him that is in Christ Jesus. Yan lang po aking mensahe ngayon, mga kapatid. Sana po ay bless kayo sa aking mga messages, mga spiritual messages. Gusto niyo kahit tayo magkakalayo. I hope patuloy tayo. Pag-pray nyo din ako sa aking buhay, sapagkat ako nagpa-opera ako ng kanang mata ko, pagalingin ako ni Lord na ma-restore ng Panginoon muli yung aking right visions, na hindi na ako magsasalamin. Kahit na-operahan na po ako, kaya nagpapagaling ako ngayon. So, we pray for this. O God, Lord Jesus, heal us. O Lord, Panginoon, pagalingin din po ako sa aking mga mata na patuloy ito, Lord God, na gumaling ng tuloy-tuluyan, Lord Jesus. Tulungan mo, Panginoon, Lord, na ma-restore na sa akin ng right visions, Panginoon, aking kanang mata, Panginoon Jesus. And ganyan din po sa mga tao may sakit, mga karamdaman, katulad nila Brother Ernie, sino man sa amin na may high blood, may diabetes, Lord God, may mga problema sa puso, Panginoon Lord, may mga problema sa mata, sa thyroid, and everything in this life. Kung meron man kayo mga malignant disease, Lord, eradicate this mga genetic diseases to, Lord God. In Jesus' name, huwag niyong pahintulutan, Panginoon, na mga genetic disease na ito mamuhay pa sa amin, transfer sa amin, putuli mo to, Lord, in Jesus' name. Amen. Tulungan mo kami, mabuhay kami ayon sa iyong kalooban. Lord Jesus, help us to progress ourselves to become higher beings as sons of God, Lord God. Yan sabi mo, Panginoon, Lord, sabi mo, Panginoon, he that accepts you, Lord God, will become sons of God, Lord God. In Jesus' mighty name, Lord God,
Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Enjoy po kayo sa inyong buhay para sa Panginoon. At give glory to God at all times. God bless po sa inyong lahat. Amen.